Ito ang matindi ngayon. Bulacan, Governor Daniel Fernando. Speaking of flood control. Speaking of flood control, mga kababayan, ang Bulacan Governor ngayon na si Daniel Fernando, correct me if I'm wrong, ito po'y artista. No? Artista po ito si Daniel Fernando. Paki-comment nga po, mga kababayan, si yes or no. Gobernor pala, Daniel Fernando. Hinamon ang pamahalaan. Napakalaki pala ng budget sa flood control. Nasaan? So artista pala ito si Daniel Fernando. So ito mga kababayan, hinamon ngayon ni Governor Daniel Fernando kung nasaan daw ang budget nito sa flood control. Ang Bulacan ang nangunguna sa laki ng pondo para sa flood control project sa ilalim ng national budget. Umaabot ito ng mahigit 3 bilyong piso para sa 2025. Pero bakit nga ba isa pa rin ito sa mga probinsyang parating binabaha ng malalim kapag may bagyo? Ayon sa mga residente, lumubha ang sitwasyon mula nang tanggalin ang mga pilapil sa paligid ng mga palaisdaan para sa development ng airport. Pero ito ay pinabulaanan naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Anya, ang talagang problema ay ang hindi paglabas ng pondo para sa mga proyektong matagal na nilang inilatag sa gobyerno. Para sa mega dike at iba pa. Kaya, pagsusumamo ni Fernando sa pamahalaan, ilabas na ang pondong hindi pa raw nila nakikita. Nako! Sa wakas, lumalabas na rin ang araw. Kaya ang tubig dito sa Bulacan ay medyo bumababa, kumuhupa na. Pero ganun din, ang sabi ng mga residente dito, Sir Roger Ricato, hello po. Umulan ng malakas ng sunod-sunod, itong palaisdaan sa aking kanan, naku, aapaw yan ng hanggang halos lagpas tao. Kaya inaanod parati ang kanilang kabuhayan dito. Mahigit bilyon ang nakaatang na pondo para sa flood control project dito sa Bulacan. Ano naman kaya ang masasabi ng gobernador tungkol sa kanilang problema at ngayon ay pagsusuri ng Pangulo mismo tungkol sa flood projects sa buong Pilipinas. Ang Bulacan ang isa sa pinakamalaking bahagi ng Luzon. Ano ba ang nararamdaman ninyo, Gov, pagka nakikita ninyo na yung inyong pong mga constituents ay tuloy-tuloy pa rin ang inaanod yung ng pagbabaha? Siyempre, masakit para sa amin, malungkot. Siyempre, di ba, tigil yung hanap buhay, tigil yung pag-aaral. Tapos yung mga gamit na, nabasa na lahat. Ngayon, ito pong sinasabi na yung flood control project, medyo sisinsin. Hello po, si Ma'am Chaicher, nandyan po ba? Hindi ko rin nakikita. Wala naman pong nang-hide dito po, ma'am, kasi wala namang jacket. Yan din ang iniiwasan ko, hindi ako nagbibigay ng jacket kasi pag napindot, nawawala yung kapwa ninyo viewers. So ito po mga kababayan, nagsalita na po mismo si Governor Daniel Fernando na hinahamon niya ang gobyerno. Napakalaki pala ng mga pondo dyan, no? Lalong-lalo na sa Bulacan na patungkol doon sa 2025 bicameral insertion ni Chis Escudero na 142.7 billion at ang Bulacan ang pinakamalaki dyan na 12 billion pesos. Pumapangalawa ang lugar ni Chis Escudero na kumukuha ng 9.1 billion. Ang tanong ngayon ni Governor Daniel Fernando, nasaan ang 3 billion na para sa kanila sa flood control na yan? 3 billion. Correct me if I'm wrong basta ang nakalagay dito, hinamon at nasaan ang 3 billion. Down ni BBM, yung kung saan ba napunta daw yung pondo na kay lalaki. Number 1 ang Bulacan. Pero may narinig po akong sinasabi ninyo tungkol po sa pondong yan. Ano po bang nangyayari dun sa pondong yon? Yung Central Luzon, 9 billion daw yung tagpas. Sa Bulacan po magkano? 3 billion. Sabi ko, kailangan po namin yon. 3 billion. Sa ngayon ay pinangungunahan ni Fernando ang paghahabol ng tulong sa mga binaha. Ang mga bata doon, inanod lahat ng tsinelas, kaya nagdala rin tayo ng sapin sa paa para sa kanila. Dahil po dito sa parang lumalabas na gustong pag-aralan at imbestigahan pa ngayon ng Pangulo ng mga flood control project budget, lalo kayang matatagalan.
Hindi daw nakikita. Naka-hide ba si Ma'am Chai-Chair? Hindi ko makita eh. Sir Jewel. Wala namang nagpindot dito ng hide. Oo. Baka ibang account ang gamit niya po. Sir Joel CG sa Sirisa Force. Nakita ko dito si Ma'am Spanish Girl at saka yung isa po. Wala, hindi ko nga makita si Ma'am Chaicher. Ayan. So, Ma'am Chaicher ha, pasensya na, mamaya titignan ko po kung na-hide ka. Kasi actually wala pong naka-jacket po dito. Kaya nga isa sa inano ko talaga na hindi ako magbigay ng jacket kasi nawawala po yung iba. Kasi minsan hindi naman sinasadya na pindot. Kaya hindi ako naglagay ng jacket. Maskin nga basher, hindi ko tinatanggal. Hayaan mo siya dyan. Ma'am Kalapini TV at Sir Joel CG. Ayan. Mamaya po sir, i-check ko po. So yun po ha mga kababayan. Klarong-klaro man po at nakikita nyo naman po. Ngayon, tinanong ni Bulacan Governor Daniel Fernando kung saan napunta ang pondong 3 billion 3 billion na pang flood control. Kasi actually mga kababayan, ako po mismo saksi. Ako mismo saksing buhay. Year 2015, 16, 17, nakatira po ako ng Bulacan sa may Ubando. Malalim po talaga dyan. Wow, heaven knows. Maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Ako po, Mami Alcantara, ayan, nasa Bulacan ako, buti na lang hindi bahain dito, bayan kung nasaan ako. Ako talaga nakatira ako dati sa Ubando. Tapos lumipat kami sa may Pulo, sa Valenzuela, malapit sa simbahan. Tapos lumipat kami doon sa may, tawag dito, mas lalong bahain, yung malapit doon kay Padre Pio, yung bahay ni Padre Pio, yung malapit dyan sa simbahan sa Pulo. Diyan, nakatira din ako diyan. Basta marami kaming lipat-lipat kami kasi baha nga. Tapos tumira pa kami ng Mikawayan. Malapit sa mall, 'di ba? Ang layo ng kalsada diyan, yung mall, may tulay pa mula sa highway, tatawid ka pang ganun papuntang mall sa may Mikawayan sa Bulacan. Nakatira din kami Bukawi. Diyos ko, naikot namin yung buong kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kunting utot lang, babaha na dyan. Tagal na dyan hanggang ngayon. Magugulat ka nga mga kababayan. Magugulat ka. Marilao. Katira din ako sa Marilao. Marami kong kaibigan mga dentist dyan. Na gumagawa ng brace sa ngipin. Mura lang. Kahit walang clinic. Mga kaibigan ko mga dentist dyan. Hindi ko na pangalanan. Diba? Naku, Diyos mio Marimar. Sabi ko nga sa inyo, minsan nga nangunguha kami bangus yan likod sa Pulo. Sa Pulo, Valenzuela, yung, di ba, yung likod ng Pulo, Valenzuela, Bulacan na yan, Ubando na yan dyan. May dyan parang lawa. Diyos ko, magganyan ka lang ng bingwet. Maya-maya, may tilapia, may bangus na. Ay, Diyos mio Marimar, maganon ka pa nga lang ng kanin, puro tilapia na. Sabi ko nga, paghagisan mo lambat, pag-ahon mo, tilapia, kaso lang, lasang burak. Diyan ako lagi dati. Kaya, sabi ko sa inyo mga kababayan, nasaan ang pondo? Kaya nga sabi ni Governor Daniel Fernando, sayang naman yung 3 billion. Di sana kung nandiyan na, nalagyan na yan ng mega dike dyan, hindi na makapasok yung tubig, matutuyo yung bandang di ba? Kasi kung saan yung, correct me if I'm wrong, dagat ba yan dyan, mga kababayan, o lawa? Kasi pag harangin mo yung harap ng dagat, hindi napapasok ang tubig. Kasi pag high tide lang naman yan, umaangat. Pag low tide, kung taasan mo, hindi na makakalusot. Wala ng tubig. Kung may budget. Ang tanong ngayon, nasaan ang budget na ang sabi ni Governor Daniel Fernando na 3 billion? Nako po. Diba? Mga kababayan, tama po ba tayo? Tama po ba ako? Tagal-tagal na yan. Diyos ko, anong taon pa ako noon? 19 years old. 19, 20, 21. Diyan ako sa Ubando, Bulacan. Tapos,
Pagka 22 ko, 23, 24, dito na ako sa Maynila. Pagka 25, 26, umuwi na probinsya. 27, balik Maynila. Tapos, wala na. Kasi hindi pa naman tayo matanda. Ang tanong, nasaan? Diba? Nasaan ba kasi? Ang makasagot dyan, bigyan ko eyebrow. Ang makasagot kung nasaan ang pondo. Na 3 billion sa 12 billion sa Bulacan area o Bulacan region. Bigyan ko ng eyebrow. Diba? Eto, sunod. Mga kababayan, panghuli. Ang panghuli nating pag-uusapan. Kung makasagot kung